Welcome to Pixel. So, meron tayong report today ay isang laptop na nag-overheat. Sobrang init. So, try natin i-open guys. Then, check natin kung okay pa ba yung thermal paste niya. Then, i-cleaning natin. Then, i-check natin yung kanyang fan. Guys, isa siyang Intel Core i7. So, 19th generation. So, meron siyang GPU or graphics card na GeForce RTX. Napakagandang laptop to guys. Ang kanyang model ay Predator Triton 500. So, napakagandang laptop to guys. Predator. Napaka hyper trending nito. So, try natin open guys. Diba guys, ang dumi na. Dumi na siya kaya siya umiinit. Pero sure ako dito guys, yung thermal paste nito tuyo na. Tuyo na yung thermal paste nito. Kailangan ng palitan. Boom. Diba guys, tuyo na yung kanyang mga thermal pad niya, sira-sira na. Punit-punit na. Kailangan ng palitan. Kaya mabilis na siya uminit. Tapos sobrang dumi na ng kanyang pan, cooling pan. So, kailangan natin i-cleaning yan at i-align natin yung kanyang speed. Tuyo na, guys. Tuyo na. Yung kanyang thermal pad, tuyo na rin. Sira-sira na. Diba? So, kailangan natin mag-cleaning. Alam ko anong size, yung thickness ng kanyang thermal pad, pero parang 0.5. Meron ba tayong 0.5 dyan, guys? 0.5 to, kasi sobrang nipis. Itong isa ay 1.0. Itong nandito, 1.0. Pwedeng sobrang kapal. Parang pinalitan ng thermal pad dito. Sobrang kapal, kaya makikita, hindi masyadong nakalapat. Mali yung nalagay na thermal pad. Masyadong hindi nakalapat yung heatsink dito sa CPU. CPU to. Hindi. Ito yung GPU. Ito yung CPU. GPU to. Hindi masyadong nakalapat yung kanyang heatsink ko. Ang kapal kasi mapapansin mo, makapal yung kanyang thermal paste, natuyo. Hindi siya masyadong nakalapat dahil sa kapal na ilagay dito sa thermal. Mali yung lagay ng thermal pad. Hindi dapat ditong lagay, dito lang. So, linagyan ng thermal pad nito, kaya ito, kumakapal, hindi masyadong nakalapat. Yan, hindi masyadong nakalapat. Saka wala namang purpose to kung bakit kailangan pang lagyan. Dito lang kailangan tayo maglagay. Ito, memory. Ito yung GPU. Ito yung memory ng GPU, guys. Ito yung memory bank niya. Tapos ito yung CPU. So, cleaning time muna tayo, guys. So, nalinis na natin siya. Okay. Okay na rin yung pan. Gagamitin natin siya guys ng ating
thermal paste na C5 na deep cool. So, okay. Saka itong ating bagong-bagong thermal pad. Ito, 0.5 mm. Tama po yung sukat natin. So guys, try na natin lagyan ng thermal pad. Ito guys, gamitan natin ng deep cool na C5. And guys, okay, we're done. Lagay na natin yung ating heatsink. Tapat lang natin ng maayos. Yun, no? Pan control natin guys, hinagin natin ng max. Yan, so hindi natin in automatic. Max po mas maganda kasi ang ating laptop is dinesign talaga to na dapat hindi talaga mahina yung kanyang fan, yung RPM. Kaya dapat minamax natin. Sa mga pag kayo yung mga more in browsing lang, pwede nyo i-automatic pero kailangan talaga nakamax yan guys, yung ating fan control. Pag magi-games po tayo. So yun guys. And after that, try natin i-adjust din yung ating tech power up. So first guys, na-adjust ko na siya. I-click lang natin tong CPU core. Tapos i-under voltage na rin siya. Before nasa gitna yan, sinagad ko naka-negative, in-under voltage ko siya. Then after that guys, in-adjust ko rin yung kanyang CPU cuts. Ito rin, nakaganyan din yan. Upunta tayo sa offset voltage. So, ginanyan ko din siya. Naka-negative na yun, guys. And after that, guys, yung Intel GPU. Yan, guys. Yun. Naka-50 rin yan, guys. Nandito yan sa 50. Nandito yan. So, ginawa ko lang ng gawin natin 30. Actually, 30 gawin natin. Nasaan yan? Nandito sa gitna yan, eh. Gawin natin 30. 30 or 50. Yan, guys. Yan, 40. Pwede na yung 40. Gawin natin 40. Negative 40. Okay, then, nandito yan guys. Ito, nandito yan sa okay. Do not save the voltage. Then, click nyo lang itong okay. Save voltage after nyo maset yung CPU core, CPU cuts, Intel GPU. Then, apply po natin yung click apply. Then, okay. Then, after yan guys, kailangan natin i-tick tong isang disable turbo. Disable natin yung turbo niya. Tapos, ito naka-on yan. Kailangan mo i-on. Yan, i-on na natin. Then, save. Ganun lang po ang pag-setup. So, nakapag-under voltage na tayo guys. Check natin. Okay. Ang in-adjust natin, CPU core, CPU cache, Intel GPU, nag-offset voltage po tayo. Lahat po naka-negative. CPU core, tapos yung Intel, tapos click natin yung okay, save voltage immediately and apply, okay. Then, disable natin yung turbo, tapos on natin. Click natin on, then save. Okay. Then, try natin mag-games ngayon guys.
Okay guys, try natin i-check using ating Benz Valley Mart. So ang ating temperature sa CPU at GPU ay 58 para sa CPU, tapos sa GPU natin ay 54. Ang system natin ay 52 sa system. So ito yung pinaka niya. Okay, try natin guys mag test using ating Benz Valley Mart. Try natin ng Ultra. Yan, so Ultra tayo. Ultra. Okay, naka-Ultra na siya. Then, full screen, advanced screen. Okay, run. Try natin i-test using ating Valley Benchmark. Tingnan natin kung ano yung lalabas sa temperature niya. Okay. Try natin guys mga 20 minutes. Ipo-post ko lang guys ha. So yun guys, is almost 30 minutes na natin siyang tinitest using Valley Benchmark. Naka ultra setting siya, so napakataas na yun guys. So check natin guys yung kanyang temperature. Okay, ang kanyang CPU guys 79, ang kanyang GPU 81, system 81. So good, may improvement. So umakit siya ng 86 pero nagda-drop naman din siya. So yung settings natin guys ng ating fan, naka-custom siya, actually naka-max yan guys, pero custom ang ginawa ko para at least every time na binubuksan yung laptop, nagma-max na yung kagad yung kanyang fan speed, yung kanyang RPM. So okay, try natin guys pindutin yung yung turbo. Try natin i-turbo guys. Ito. May turbo to, ito ang kagandahan dito. Try natin turbo. So, click ko yung turbo guys. Natin yun, bumababa yung temperature niya. So, yun, nag-drop to 83. Kinilik ko lang yung turbo. So, malaking tulong din. Maganda rin kasi kiniklik yung turbo. Kaso, problema naman ito, yung kanya overclocking, GPU overclocking, nag-extreme. Nag-drop, nag-drop to 23. 86, stick lang siya sa 86, so yun yung good niya dyan guys. 79 yung CPU, okay, good. Yung system niya 81, so nag-drop na naman ng 83, so good yan guys. For me, napakaganda ng magandang improvement na nangyayari. So normal naman guys talaga sa mga Predator, sa mga gaming laptop na umiinit yung kanyang surface dito, kasi actually nandito yung GPU at nandito yung processor, talagang iinit yan, tapos yung pan niya nandito rin. So tas mayroon ditong cooling, parang cooling surface kung saan lumalabas yung init din, kaya talagang iinit yan dyan guys. Pero hindi normal naman kung sobrang init, pero this time guys hindi na sobrang init siya. Mainit siya pero hindi sobrang init. In 30 minutes okay na yan, more than 30 minutes. So okay guys.